Malapit na nga bang maganap mga sangkay ang tatakan ng number of the beast na 666? Meron po tayong balita mga sangkay at pag-uusapan po natin ang tungkol dyan ngayon. Hello, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan ng patungkol po sa mga bagay na patungkol sa ating Panginoong Diyos at syempre, yung isa sa mahalagang usapin patungkol po sa end time events. Ngayon kasi, usap-usapan po mga sangkay itong sistema na nangyayari ngayon sa ating mundo, paghihigpit sa kung ano-ano na lamang mga sangkay, na mukhang ang sistemang ito, papunta na po tayo sa sistema ni Antichrist. Parang minamind condition na po tayo mga sangkay na, hey, guys, ito yung future natin. Ito yung mangyayari sa kinabukasan. So ngayon, meron na pong galong nagaganap mga sangkay at pag-uusapan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy, welcome po sa Sangkay Revelation. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng topic, kapupulutan po ng kaalaman at aral, isubscribe nyo po itong ating YouTube channel. Okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ilang beses na rin po natin pinag-usapan ito mga sangkay, itong patungkol po sa tatakan ng number of the beast. Ito po yung 666, no? Or 666 na sinabi po sa Bible. Ito po ay isa sa mga mahalagang impormasyon, mga sangkay, na nakatala sa banal na aklat. Ang tatakan ng number of the beast sa araw po ng tribulation. Okay? Sa tribulation po yan magaganap, mga sangkay. Isa pong sistema ito na kung saan kukontrolin yung buong mundo. Lahat ng galaw ng tao makikita ng mga sangkay. And kung titingnan po natin ngayon, tumitindi po yung modernization at advancement ng buong mundo when it comes to technology. And I think, mga sangkay, ito po talaga ay gagamitin ni Satan para po kontrolin ang lahat ng tao. Because he really wants us, no, na maging bahagi sa parusa sa kanya doon sa impyerno. Kaya ang goal niya ngayon, 24/7, to deceive the humanity. To deceive the humankind. To deceive all of us. And right now, mga sangkay, maliban po sa social media at marami pa pong platform, mga sangkay, ang technology ang isa sa magiging weapon ni Satan. Titingnan po natin ngayon, mga sangkay, ang AI, no? Lumalala po talaga yung paggamit ng artificial intelligence. At ngayon, habang tumatagal itong AI, mas nagiging matalino at mas nagiging gamay ang galaw ng tao sa buong mundo. Hanggang sa magagamit na niya ang sistema na alam na po niya ang lahat ng ginagawa ng tao. And I think ito po ay papunta na po, mga sangkay, sa number of the beast. No? Ito po yung magiging way para po maganap, maisakatuparan ang nakasulat po sa Book of Revelation. Ngayon, kung babasahin po natin ang Biblia, mga sangkay, ayon po dito, He causeth all, both small, sabi po yan sa Book of Revelation chapter 13, verse 16-17. Great, rich, and poor, free and bond, to receive a mark in the right hand or in their foreheads. Isipin nyo, lahat po, mga sangkay, mahirap, mayaman, lahat po ng tao, ang sinasabi ng Bible is, kahit sinong tao, tatatakan niya. Or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Imagine, mga sangkay, hindi ka parang ang dyan yung sistema, hindi mo pwedeng gawin ang magbenta ka ng isang bagay or makabili ka ng isang bagay kung mayroong kang problema sa pamahalaan o sistema ng gobyerno.
Kaya doon na po papasok mga sangkay yung one world government, mga sangkay, nakukontrolin po ni Satan yan or ni Antichrist in the future. Imagine, kung wala kang tatak niyan, hindi ka po pwedeng magbenta. Hindi ka po pwedeng makabili. Hindi mo po pwedeng pag-ariin ang isang bagay. Kasi wala kang karapatan. Kumbaga, alien ka sa mundong ibabaw kung wala kang number of the beast. Ngayon, mga sangga, ito, nabasa ko yung post ng isang doctor of theology, doctor of eschatology. Sabi po niya, mga sangkay, the stage is now being set. Those who refuse the mark of the beast will be separated from the global economy. Imagine, mga sangkay, kapag wala ka, kasi ngayon, minamind condition na daw po, na yung stage po kung paano isasagawa ito ay nakaset na. They will be unable to buy or sell anything without it. The final mandate will be, ayun, itutumba ka kung wala ka nun. The world is now on an intentional and political path of mental conditioning. This is what I'm saying, guys. The world is now on intentional and political path of mental conditioning. Ngayon pa lang mga sangkay, marami na pong mga bansa yung gumagawa na po ng mga sistema na hindi ka po pwedeng magtrabaho kung wala kang identification card or o di kaya chip, microchip, biochip, etc. mga sangkay. Maraming ganun no, na mga implementasyon na kung saan mga sangkay, alam po natin kung saan po ito patutungo. No? Kasi pagdating po sa panahon na yun, ayon po sa Bible, oh, at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila ay may tatak. No? Hindi ka po pwedeng magbenta, hindi ka po pwedeng bumili. Imagine, bibili ka lang eh. May pera ka naman. Kaso nga lang, wala kang tatak. Hindi mo pwedeng gamitin yung pera mo. Walang kwenta ang pera mo. So sa panahon na yan, mga sangkay, yan po ay matinding magiging pasakit po talaga yan sa lahat ng tao na nandito sa mundo. And wala po silang choice dyan kundi sumunod. Pero huwag kayong mag-alala, mga sangkay. Wala na po dyan yung church kapag nangyari yan. No? Wala na po ang church sa time na yan, yung sapilitan na mga sangkay. Kasi magaganap po ito, papunta na po sa Great Tribulation. No? Sapilitan na. Kung hindi ka magpatatak, di yayariin ka. Hanggang sa umabot sa punto na pipilitin na po talaga ang lahat, mga sangkay. Aabot po sa punto na itutumba na nila kung wala ka niyan. So ngayon, mga sangkay, malinaw kung paano po nila minamind condition ang buong mundo. Kung paano po nila sinasabi na ito yung future, dapat ka sumunod. No? At ito yung panahon, mga sangkay, na dapat po tayong mas maging tapat sa ating Panginoon. Kasi right now, nakikita po talaga natin yung grabeng rampant, no, na ginagawa ng mundo para lamang pumadaya ang mga Kristiyano. Okay? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.